Ipinagtanggol ng CEAP o ng Catholic Educational Association of the Philippines ang plano ng ilang mga universidad at kolehiyo na magtaas ng singil sa tuition sa darating na school year. Quality education naman daw kasi ang katumbas ng tuition increase. Sa ngayon, mahigit 300 eskwelahan na ang nagsabi sa CHED o Commission on Higher Education na magtataas sila ng tuition. May report si Mark Salazar. Dr. James Anahaw, MD. Yan ang titulong pinagsusumikapan ng 4th-year high school student na si James. Pero kasasabi lang daw sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi na siya magkukolehiyo. Hindi na kasi kaya ng tatay niyang kumikita lang ng 1,800 pesos kada linggo bilang elektrisyan. Hindi lang yung tuition pay yung tumaas, pati yung mga bilihin. Talagang hindi sapat yung kinikita ng magulang ko para tustusan yung pang-araw-araw namin. Tapos pag nagkolehiyo pa ako, isang malaking pasakit na naman yun sa amin. Alam naman daw ni James na iba ang pangarap, iba ang realidad. Dahil ang realidad niya raw, pagkatapos ng high school, hindi siya magiging doktor. Magtrabaho ng kung anong meron. Kung ano yung pwede na high school graduate lang. Sa tingin mo, anong pwedeng pasukan ng high school graduate? Karpentero. Isa si James sa tinutukoy ng Philippine Institute for Development Studies noong 2009 na sa 100 mag-aaral na pumasok sa grade 1, 77 ang hindi naaabot ng first-year college dahil sa kahirapan. Ayon naman sa National Statistics Coordinating Board, kung nakatungtong ka naman ng first-year college kasama ng 2.5 million students na nag-e-enroll kada taon, mapalad ka kung hindi makasama sa 83% na inaasahan ding magda-drop out dahil din sa kahirapan. Kasama si Cheryl sa magda-drop out na sa college. Sayang dahil isang taon na lang, education graduate na sana siya. Student leader si Cheryl at gobyerno ang sinisisi niya. Pinupush itong K+12 program ay dahil sa labor export policy, wag nang mag-aral ng kolehiyo, magtapos na lang maging welder, maging technician, maging vocational technological graduates para ipakete na papunta sa ibang bayan. Mahigit 300 universidad at kolehiyo ang nagpapaalam sa Commission on Higher Education o CHED na magtataas ng matrikula para sa darating na pasukan. Nauna nang sinabi ng CHED na pag-aaralan nilang mabuti ang mga petisyon. Pero ganun daw talaga, masaklap pero may katapat na presyo ang dekalidad na edukasyon. Ganito rin ang sinasabi ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP. Paliwanag ni CEAP President Father Greg Banyaga Jr., kadalasan sa tuwing magtataas daw ng matrikula ang mga Catholic school, hindi naman daw kumikita ang mga ito. Dahil 70% ng tuition increase ay napupunta sa sweldo ng teachers at non-teaching personnel. 20% naman daw ay napupunta sa school facilities at equipment. Ang natitirang 10% naman daw ang return of investment. Pero dahil non-stock at non-profit institutions ang Catholic schools, napupunta raw ito sa school maintenance. Responsibilidad ng gobyerno na pag-aralin lahat ng mamamayan sa lahat ng antas, mula basic, secondary at tertiary. Unfortunately, parang sa balangkas ng gobyerno sa ngayon, hindi na karapatan yung edukasyon, kundi pribilehiyo na lang sa iilan. Sayang din daw kasi ang mga kagaya ni James at Cheryl na makikita mo namang may talino at potensyal. Isinilang nga lamang sila sa buhay na uunahin ng pantawid gutom kaysa abutin ang kanilang mga pangarap. Mark Salazar, GMA News.